po ang naipost ng ETBN. Babalikan po natin yan at i-edit, bibigyan ng karampatang intro para sa mga Pilipinong, lalo na sa abroad, na naghahanap ng ganyang material. So yan din po isa pang sektor na ibig nating kapulungin. At sa darating pong Hulyo, one last thing, sa Hulyo po, July 1 to 7, yan po ay ang CBCP plenary. Twice a year, meron pong plenary conference ng ating mga obispo. So we'll be going to join them in Bohol and already intensify our partnership with them, talk with them on how ETB can directly support their activities. Kasi po ang ating mga obispo, meron silang mga dioceses, but on top of that, there are episcopal commissions. Ito po yung mga commission, pinumuno ng mga obispo para magbunsod ng mga program para sa kabataan, sa mga migrante, sa mga usaping panlipunan, public affairs, pati sa liturhiya, all of these various areas in which the CBCP is building our faith. We hope to collaborate more closely with them para po ang ating pong ETBN ay maihatid, mapalakas pa lalo ang mga programa ng ating simbahang Katolika, and we will start especially with our programming in Metro Manila and surrounding provinces, kasi yan pong mga dioceses na yan we want to cover more intensively. ETV is not a commercial station. No, it is not po. Hindi po, and as you can see, of course, it's posted for free online sa atin pong YouTube at saka Facebook. One thing also that has gotten a lot of attention lately, we now live stream events in the Vatican. So yung pong yung mga misa ni Pope Leo, so we want to do that more regularly because we're finding that we get a lot of not only people watching but commenting that they appreciate the fact that we live stream on our Facebook page the content so that is... You have certain hours to air. And we can enter live. Pwede ho palang pwedeng i-air namin No, I mean live. ETV itself. 24 hours. 24 hours. Yeah, because it's on YouTube, you can watch it anytime. No, so pag but in programming, tuloy-tuloy o... Yung nangyayari nito, kung meron kaming live stream, then it will be posted na makikita nyo ongoing, it's live stream. Pero pag natapos yung live stream, nandun na, permanente na ron. This Saturday, for those who might wanna watch it, we are going to live stream a talk on the Sacred Heart to be given by Monsignor Carlos Estrada, who is the former regional head of the Opus Dei congregation. So he will be giving a talk dito lang sa Santuario de San Jose. Will be covering it and live streaming it. So these are some of the things we do. We really bring the faith live as much as possible to our Catholic faithful. Sige po, madal na masyado. Thank you, Brother Rick. Now let's go to the movies, the forthcoming movies of Sine Suerte. Ito lang po siguro yung This is the announcement of the life story of the Venerable dito ka, bro? Archbishop of Cebu, Teofilo Camomot, na inaasang ika-canonize ng Vatican sa mga susunod na panahon at maaaring maging susunod na santo ng bansa. At ito po ay ipuproduce at i-direct ni Direk Ben Yalong, whose last film was 2005. So 2005 direct nandito sa IMDb. Well, the last movie, the last religious movie that I produced and directed was Birhen ng Manaoag. In 2005. Oo. Kasi I decided to shift from action films to religious films. Medyo na-convert tayo ng konti. Okay. So, sabi ko, I already did Cristo and Divine Mercy, Matrillion. And we plan to produce Cristo Part 2, siguro next year ngayon. At saka yung Lipa, Story ng Lipa. This is the story of the petals. Alam niyo siguro yun, no? Lipa Miracle. So it is coming very, very soon. Now, our next project will be the story of Archbishop Teofilo Camomot.
as I mentioned earlier, napakaganda po ng istorya niya at hindi pwedeng palagpasin na hindi gagawang pelikula. Okay. Si Brother Celso po de Guzman ang gumawa ng istorya nito. Siya po ang nagsulat. Ito na po siya ngayon. Backgrounder. Yun na nga po, kinumit ni brother nung napunta kami sa Cebu, nagagawin niya yun. Ako naman po isang closet writer, hindi ko kilala. Una ko po nagawa yung Lorenzo Ruiz, Flight of the Eagles, hindi pa po natuloy. Yun yung ang natuloy, yung Oasis of Love namin, foundation. So ngayon, nakabitin yun. Pangalawa ko pong ginawa, off the record na lang, yung commercial na yung Bakaw, which was done by, directed by Boy Binarao. Pero huwag nyo nang i-record yun kasi erotic yun eh. Tsaka hindi naman ako nabigyan ng credit. Tapos yung nanalo daw sa FDCP yun, tsaka DGPI Festival. Best screenplay tsaka production budget ng 3 million. Anyway, yung mapunta po tayo dito sa Kamomot. Yung kwento po ni Kamomot, hindi po namin kilala si Bishop Kamomot kasi sa Cebu po siya. Sa Cebu, maski kayo siguro, ngayon nyo lang narinig. Yung iba. Ngayon po, nung inukayan ni brother na gagawin yung libro na biography, official biography niya, binigyan kami na isang kopya from Cebu, ni Brother Dudong, kasamahan namin sa Oasis of Love. So nakita ko yung story na kasi ang si Kamomot po, marami siyang mga miraculous na mga event na nangyari sa buhay niya. Siya po ay nag-babaylocate, siya po ay nagle-levitate, siya po ay maraming miraculous healing at mga exorcism na makita pa rin siya nawawala ng mga mesape. So yung istorya po niya, napakaganda, pero ang ginawa ko pong approach dyan pinasend ko muna yung mula kabataan niya. Ang nag-weave po na istorya nga pala yung vice postulator na author ng libro, ng biography. So yung ginawa ko siya ang nag-weave po ng istorya na kunwari iimbestigahan niya yung mga binigay sa kanyang mga reports at bine-verify niya. So mula pagkabata po hanggang naging seminarista siya po ay reluctant na maging pare. Gusto niya agriculturist. So makikita niyo po yun sa pelikula kung paano nagbago yung desisyon, tuloy-tuloy. Tapos yung nature po niya, kabataan pa lang niya mabuting bata siya. So walang inkling na magpapari siya sa mga kinikilos niya. So dumating ang istorya po pala niya, inaabot niya mga 4 na eras Pre-war, Second World War, post-war, pati po yung martial law inabot niya. 88 na bro. Namatay siya 1988. So ano na contemporary na? Contemporary na. Contemporary scene. So period movie po ito, kaya medyo mahirap pong magastos gawin, kasi iba-ibang period ang pakikita mo. Pati cinematography, production design, naaayon dapat sa period. So, ngayon po, wala pa po kaming napupiling artista. Meron tayong search po kami ngayon. Search pa lang kami, Search casting tayo. call. Baka po may messages sa price. Baka may messages po kayo. At saka APFI po ang gagawa rin ito. Mga estudyant, mga na namin, eskwela na. Production staff. Production So staff. tatlo po ang characters direct. Yung mas bata siya, and then yung Medyo, senior, And and then then yung third special. hanggang sa Ano po ba yung physicality? Mahalaga po ba sa inyo, direct Ben? O hindi naman? Well, hawig lang ng konti kung po pwede kasi it is quite difficult to really replicate. Wala kang makikita ng ganun. yung mga bariotic beauty ba? Oriotic Cinematic. Cinematic. Oo. Meron sinasuggest yung sa Gongbursa daw. Cedric. Ikaw nagsasuggest nun, di ba? Cedric. May nag-suggest sa inyo. Meron sa, yan. Pwede rin si Piolo nga Si Piolo, pwede si Piolo. Pwede rin si Piolo kung May mga suggestions po. Pwede po. Well, we're still in the process of searching, kaya open pa lang. Sige po. You will hold audition direct. ayun, ang ginawa ko pong approach sa istorya, dahil pinakita ko muna pong gano'n, yung buhay niya, chronological, tapos ibang period. Pero yung mga miracles niya, ginawa ko ng epilogue. Kasi po, ang dapat nating focus dito yung
ordinary life na being done extraordinarily. Na-explain, kaya pala natin mga ordinaryong tao at Pilipino maging santo. Yeah. So, yun yung po ang bino-work out ngayon sa Vatican, na ang kailangan na lang ay yung documented na miraculous healing niya. Ano yung example na kanyang miracle? Marami na po. Marami. Example. Example yung... Ang gumagaling. Hindi, example yan. Example bro. Yung unang-una yung levitation, medyo mahirap na kuwan yun eh. Pero isang santo. Ilan lang santo makita mo nagle-levitate eh. Yung si John of Doctor Catos, pa yun. si Teresa, no? O, tapos yung tumawid pa ho ng ilog yan. Tumawid ng ilog, Naglalakad lang. naglalakad lang sa ibabaw. May mga witnesses po yan. Marami pong witness. Oo. Meron yan shrine sa Cebu. Yeah, Meron, meron. no? Yeah, malayo. Yes. Yeah, Karkar. Kung saan siya namatay. Doon sa Alam ko na. town niya, Oo, Tartar town. alam ko na. Si, O, si Natalie, alam niya, taga Cebu si Natalie. Ayun. Cebu nga pala si Natalie. Alam niyo yun. Oo. Natalie is from Philippines. Saan Class. ka isa sa Cebu? Taga riyan siya. Samper. Alam niya yan. Pero alam namin. Alam niyo, di ba? Alam niya yan. Si Kamo. Oo, alam ko yun. Oo. May mga dasal na ngayon eh. Kaya kamamang. Oo. May mga dasal na po ngayon eh. Tsaka, Ano siya, shrine. Malayo ang shrine. oo. Alam mo na yun. Doon sa Samper na, sa Karkar yung ginasabi niya. Meron siyang tinatag na religious congregation ng mga madre. Tanda ko na. Yung Daughters of Santa Teresa. Santa Teresa. Meron pa itong ano, sir, meron kayong producers sa mga Cebuano. Actually, for the meantime ngayon si Brother Ben pa lang, pero tatanda mo brother nung nagmi-meeting May tayo mga sa nag-offer Bishop. po na maging co-producer ko. Sabi ko, open naman po kami ganun. Okay lang sa amin. Nasa isang table kami ni Archbishop, meron sa kabilang table yung mayayaman yata na si Buyo. Narinig kami pinag-uusapan yung pelikula. O sama daw sila. Sama daw. Sabi ko, sige, okay lang. Gaano po ka-excited yung mga Cebuano na You know, project na ito? ang tagal na raw. Dapat ginawa na namin matagal na. Meron kasing isang producer na nag-attempt na gawin to. That was 15 years ago. Hanggang ngayon naghanap ng financier. Kaya nga, Hindi ko natuloy yun. Oo, yes. Hanggang ngayon naghanap ng funding. yan yung question ko nga, sir, kasi mahirap, parang mahirap ang funding for a religious film eh. Yes. Yeah. Pero ang ano naman dun eh, kung ang hanap mo yung pera talaga, huwag ka nang pumunta ron, di ba? Pero ang hanap mo yung evangelization process, and you wanted to really evangelize and help and bring Jesus to closer to them, yun ang risk no. That is the risk that you have to take. Mag-invest ka doon, walang kasiguruhan kung kikita o hindi. But it doesn't matter anymore. Ang gusto mong makapag-evangelize. I just want to talk a little bit about Kristo. Maraming challenge sa amin. No? Bakit yung gagawin ng Kristo, hindi kikita yan? No? Sabi ko, hindi naman pering namin dito. Gusto namin makapag-evangelize sa Oasis of Love. Hindi kayo maniniwala, isang buwan sa Takilya. Ang laki ng kinita. Well, bilhin nyo, bigyan ni Lord yun. Star-studded. Kasi God provides. Di ba? Exactly, yeah. At yung nga palang dagdag ko, yung ETBN, lahat po ng gastos si brother mo na nagsosolder. Kaya po, yung dedication niya po ngayon sa evangelization ay 100%. Kaya, ito, yung lahat ng buhay ng santo, especially Filipino saints, ay gusto namin ginagawa. Meron po ba kayong direct timeline or timetable with Kamomot Film? Well, we should be doing this, we should be able to finish this in 3 months' time. Oo. 3 months tapos to. May isa pang maganda, si Mother Ignacia. Pwede rin yun, pwede rin yung isa. Oo. May ginawa na yata nung araw, pero pwede pang gumawa ng bago. Oh, yeah, may gumawa. Okay naman si Oh, may gumawa. Kasi ngayon Lorenzo Ruiz. Ano yan? Oo, May mga meron nga pala. sinasuggest ko sila. Apo ko rin. Meron kayong suggest? Hinihingan kasi namin yung picture. Si J.M. de Guzman. Kasi medyo Ay, chubby so good. siya. Oo, tapos magaling. Sina? Yung Di Guzman, magaling din. May narinig na rin ako. Built ni Father. Meron din nagsasuggest si Richard Yap daw. Oo, yun ang reaction talaga. Kasi sa you're right, Chinese eh. Taga Cebu City. May Kaya scandal lang ba? physically, the Chinese look, baka hindi. Totoo bang naanakan daw si Juan? Fake news ba yun? So may bata, may seminary, Oo. may makeup pa na lang siguro yung ano. Dress na lang yun. Dress down, dress up. But I think maraming santong Italiano, no, mga Europeans,
I think we're slowly picking up. Pang tatlo na to, pang-apat na. No? Yeah. Oh, so, Marami pang darating na sa- naka-line up. Pero naka-ano na po siya, naka-line up na po siya sa practica. ay, nando na po yan. He will be a saint probably this year. Brother Rick, hindi pa marami na yung naka-line up na yan. Yung si Marami tayong gagawin. So si Archbishop Comoman is already venerable. Venerable is, Apat kasing antas yan, ano? Servant Please of explain God, venerable, sir. servant of God. So yun yun, when you are declared servant of God, ibig sabihin, you're already accepted into the process, the sainthood process. When you are judged venerable, ibig sabihin, nakita na nila dun sa pagsisiyasat na banal ang taong ito at hindi lang banal. Holiness to a heroic level. Heroic level, that's yun na po yung venerable, no? Ngayon, mula sa venerable, naging yung beatified, blessed, at saka saint, no? Para maging blessed, kailangan ng isang milagro. Ang milagro po ito dapat nangyari pagkamatay nung santo. May mga milagro nung panahon ni Kamamot, nung buhay pa siya. But that doesn't count, no? Dahil the whole idea of sainthood, you want to declare a person a saint if you judge that he is in heaven before God. And the way you prove that is there are miracles work in His name. Hiniling dun sa santo, nangyari. Ibig sabihin, nasa harap siya ng Diyos, at kung hiniling sa pamamagitan ng santo, hiniling niya sa Diyos, nangyari. No? Pero documented dapat. Na-documented. In fact, meron akong nakita ditong story online. There were 2 miracles already Attributed to him. attributed to Kamamot. Of course, they have to undergo the process of validation. At mahigpit po ang validation ng Vatikano. Sa kanila pong programa, meron tinatawag na devil's advocate. Okay? They actually literally have a devil's advocate. Ang trabaho nitong pari din yan, ha? Pari din, no? The trabaho ng devil's advocate para bang siyasatin at Barilin. siraan yung mga inihaharap na ebidensya. His job is to refute claims of sanctity para makita talaga kung naging santo ito. So if you have the blessed have 1 miracle, the saint has 2. No, to confirm miracle. Pag nakadalawa, then he is up for canonization. Yun po. When do you- There are several Filipinos who are actually in line already. There are mga madre po from centuries ago who were instrumental in setting up mga congregation ng madres sa Pampanga, I think may isa sa Bulacan, yan, at saka yung Mother Ignacia ng ating RVM. Venerable na po yan. No? So we do have many Filipinos up for sainthood. There is someone from our time, I think that Danilo Ramos, this poor young ailing youth na sa Diocese of Cubao, namatay siya pero sa mga kwento sa kanya, napakapuno siya ng ligaya at pagmamahal sa kapwa despite his very really debilitated condition. And then we have in Pasig, Diocese of Pasig, a catechist who is also in the process po. And then there are 2 archbishops of Lipa or bishops of Lipa, hindi pa yata archbishop noon, OVR and Versosa, who are also in the process po. Thank you. Please feel free to answer questions po. Yeah. Brother, when do you start the film? Okay. We're searching for actors now. Actually, actresses walang problema. Yung actor talaga. Yung si Kamamot mismo. No? Marami kami pinagpipilian, pero we have not really finalized to. So as soon as we're able to decide who will be the actor, we will shoot pre-production muna
Well, started little pre-production right now, and then we will shoot by siguro in 45 days. Tapos ito in 2.5 months. Ano po mga requirement nyo direct? Like, mas hindi commercial appeal, mga gano'n, or blockbuster, or not necessarily? Not necessarily yung storya magdadala nito eh. Hindi yung actor mismo. I think it's, kung napanood niyo yung ano, how many have you seen yung play na Grace? I did. You did? I mean, Pablo. Napanood niyo yung Grace, no? Grace. Grace. We watched By it. Floyd. Pablo. Beta. Oh, okay. That is a typical example of Yeah. a particular play that made a lot of money. No? Yes. Kasi wala naman silang artista. Oo. Pero nagdala doon yung storya at Yes. saka yung acting nila. Oo. So, the same manner, itong Kamomot, no? Hindi siya masyadong sikat. Of course, hindi natin kilala. Pangalawa, sa dahil magandang istorya, we believe that it will make good. Maski hindi masyadong kilala yung artista. Pero sino nang kino-consider nyo direct? Sino mga nasa Oyata Kuman? Aside from Cedric Juan? Well, Richard out na sila. Richard is medyo chinito nga, hindi po pwede. No? Meron pa kaming isang ano, si Piolo is one of them. Sino pa ba? Abilino, si Si Paolo Abilino. Paolo Abilino, si Cedric, meron pa isa. Si Matt Ranillo, kaya lang medyo Sa nasa Amerika na. Saka Mestizo. Oo. Yung dress down nito. So yun lang muna so far. Baka meron pa kayong may isa-suggest. Ako na yun. Singer Per na yun. commercial ano kasi, si Piolo is maybe Yes. number 1, Mm. Paolo is maybe number 2. Mm. Magaling si Cedric at saka si Jay Indy Guzman, but Oo. commercially siguro. Yes. Malaking bagay kasi pag ano yung Yeah. lead. At saka, I think the diocese will of course promote this. No? We've been we've written Archbishop Palma about this. And then he promised that he will also promote. Malaki ang Kapisayaan eh, hanggang Mindanao yan. Yeah. Oo. So kilala yung Kamamot doon sa area niyo. Oo. Yeah, sa Catholic school, bro. Catholic schools, no? Sikat yan. Sikat. Sa Cebu? Oo. Sa Visayas. Nakapag-research ako dun sa bahay niya sa Carcar. Puntahan ko. Tsaka yung mga parishes na basasan natin hindi. Medyo pinuntahan ko nung a month ago. Gaano katagal yung research process mo? Actually, 1 month lang yun dahil nandun na kasi sa libro lahat eh. Pero ang hindi ko na napuntahan yung sa Cagayan de Oro kasi na-destino din siya doon. Tsaka sa Iloilo, naging auxiliary bishop siya. Sa Iloilo, auxiliary bishop. Ang shoot dito, sir, sa Cebu. May mga kukunin doon siyempre dahil sa Cebu nangyari eh. Pero yung siyempre kung may Principal photography dito. medyo para sa budget. Meron kami nakita lugar, Panta Laguna, no? Maraming mukhang pareho na karkarero. Laguna na. Huwag niya magsasabi. Maraming ba? Maraming class? Marami rin. Maraming class. Kasi from childhood to Archbishop na siya. No? Marami. Yung family niya, tsaka Family. yung mga tsaka yung mga naging bishop na rin na nakasama niya sa seminaryo. Direct personally, ano po ang requirement dun sa Milan? Well, ano ba? Kailangan religious siya, no? Hindi naman. Kailangan naniniwala. So, kasi nandun yung role, no? Pag medyo Piolo lista, is a very oo, kailangan religious siya. gandang ugali. Kung hindi siya religious, kailangan niya namin, workshop namin. Workshop! Mag-workshop sa kanya mga obispo. Ipapasok sa seminaryo. Internalization. Ate Aster, Direct, why don't you include this sa Metro Manila Film Festival? Well, I was talking to Jesse Hershito a week ago. Sabi ko, bro, pwede ba nating ihabol to? Kasi late na pa rin submission ng script, no? May 15 pa. May 15, no? Finished product na lang. Sabi niya sa akin, finished product na lang submit mo. pero Dapat mag-shoot na. May pero eh. Pero kasi, well, of course, you cannot commit, no? Meron silang board eh.
Actually, pag religious ka niya, hindi masyadong ano. Pero siya na nagsabi, kung sa bagay last film fest, merong religious film na pinasok Gumbursa. Gumbursa. Kaya sinabi niya, baka pwede yan sa festival. Pwede naman 2 years from now. Pwede.